birthday! Araw ng Sabi maggagawa. na, the birthday is, ano daw yun? It signifies our hardship sa buhay. Not only mga anak, but it's also sineselebrate natin na yung mga workforce na to are the people who make the economy work. Yeah. So ngayon, this day, let us make this one very special. Today, bakit kayo nandito? God has a purpose. Lalo na po sa inyo. Sis Brother Balong, Brother Balong. Yung mga bagay-bagay na dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Today is the day. Ngayon po yung mangyayari. Amen. We end up April, natapos ang April that we are healthy. Walang sakit, we are blessed. We still love each other. We hate na konti, but we na-overcome natin yun. Di ba po, Pas? So, today, we will renew our vows to our Lord. Start this new month. Na sana, ang Panginoon po ay gumalaw sa buhay natin. Simulan po natin sa sarili natin. We will desire that the Lord will touch our lives today. Ano mang problema natin, let's set aside. Sabi ko nga one time, I shared na the Lord wants me to shut up kasi madaldal ako. But then, ang 1 hour na pagtahimik at nakikinig sa gusto ng Panginoon, through the Holy Spirit, talagang effective sa buhay ko. Then I realized that shutting up or being quiet is one way of saying that the Lord, kahit na pala si Lord, i-pray sa mga lugar na tahimik. Di ba, ina-isolate sa sarili niya? So, today is a different story. We will praise and worship the Lord in one voice, in one spirit, and in one goal, that we will praise and thank the Lord sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa past ng mga araw. And for the coming days, marami pong nabago sa buhay natin. Even this place is new to us. Di ba, notice nyo, every time na pumasok tayo may bago, nakita nyo naman kung gano'n ka VIP yung likod. Diba? Tapos, dito na yung music. Maganda na yung ano na medyo na-adjust na. Every Friday na pumunta tayo dito, we expect something good will happen. Not only to this place, but to all of us. To claim that the Lord is so faithful na ibigay niya ang gusto natin. Ano ba sa Sir Connie? Sabi mo? Proverbs? Ephesians? Philippians 4:19. I will supply all your need according to my riches. Yeah, amen. We will claim that today. Amen. May it health, may it relationship, may it financial, may it, let's make it very simple, spiritual. Kasi lahat, damay-damay niyan. So today, we will start. Sana i-claim natin yung promises ng Panginoon sa buhay natin. All this for the glory of our Lord Jesus Christ. Let us pray. I want you to open up yourself somewhere. Let the Lord do His work. Let us feel that He is the Lord. Na siya po yung nagbibigay ng lakas na. Huwag po tayong tamarin sa pagpapasalamat ng Panginoon. Because God is so faithful. Lord, as we end the month of April and start the new month of May, we thank you for all your graces and blessings. We thank you for the wisdom, additional knowledge about you and your word. We honor, we praise, and we glorify you, our Lord Jesus Christ who died on the cross, who gave us this life. Our lives are all empty without you. Our lives are nothing without your presence. As you have promised, whenever two or three or more gathered in your name, there you are in the midst of them. Brothers and sisters, open your hearts and invite the Lord to come. Invite the Holy Spirit to come in our lives. Lord, look not on our sins, but on our faith in your church, and grant us your forgiveness, because we always fall short
May you forgive us, Lord. Lord, we thank you especially for transforming this venue into a place of worship, purifying, and bless this home. May you remain this place, protecting and guiding. Continue blessing to bring more people to share a lot about you, to share about your wisdom, to your guidance. May all of us come to you with peace and love. Lord, dami po namin gusto sabihin sa iyo, but yet, mas importante po na binigay namin ang pagpapasalamat ngayon. Marami po kami concerns, our health, our finances, our security, our basic needs, even our food, yung mga kapatid, anak, parents namin, yung mga kailangan namin ng magandang trabaho. Please take care of this. We claim your promises that you will provide all we ask for. And we entrust to you our leaders, our elders and sisters, who are given authority to over us with your guidance, with the Holy Spirit. May you continue blessing them with strength and with wisdom and knowledge, that they may help us, Lord, to grow in spirit and in word. May you be with us, Lord, as we invite you, Holy Spirit, to come. Fill our hearts, cleanse us, and fill those empty spaces in our hearts, Lord. Panginoon, ang aming gabay, ibigay niyo po sa amin ang katahimikan, ang peace in our hearts, ang love sa bawat isa. That we can wala po samaan doon, that we will come in one spirit in the Word of God. May we learn to forgive and to forget, but never to forget that you love us first, and we have to return this love to our brothers and sisters. All this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning po ulit sa bawat isa sa atin. Parang walang natutuwa. Good morning and blessed morning to everyone. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo po ba na every day, sa bawat pagising pa lang natin sa umaga, that God giving a chance to wake up, na maranasan natin ang kanyang gagawin for that day, because we really don't know kung anong gagawin ng Lord. Kasi in every day, it's a new day para sa atin. So, if we are always started, every morning with the Lord, we will end with the Lord. We are feeling the night. And another day coming again. Hallelujah. So, today, dinamo na naman tayo ng Panginoon sa ating pong sanctuary, sa ating pong bahay-sambahan, and I know that everybody is really excited. Excited po ba naman? Yes! Amen! Sa gagawin ng Diyos. Dahil sabi po ni Kuya Paul that God, He will do something good today. But let us declare more, let us level it, let us say it that God will do a greater more things today to our life. Amen po ba? Amen! So let us expect that sa gagawin ng Panginoon sa araw na ito. Of course, that's why we are here. Kaya nga, Friday, ito po ay itinalaga natin para sa Panginoon. And it's not only for God, of course, unang-una sa ating Panginoong Diyos, at pangalawa sa ating mga kapatid. Yan. Sino mo natutuwa na magkakasama ulit tayo ngayon? Amen. Hallelujah. Okay, so bago po tayo magpatuloy sa pagpupuri, kamustahin po muna natin ang ating po mga kapatid. I just want to challenge. Hindi pa naman po tayo ganun karami. Each one, lahat po ay ating pong kamustahin. Lahat po ay batiin po natin. Sabihin po natin na I love you with the love of the Lord. Amen po. And welcome po sa aming pong kapatid. So I hope, na may plan ng Lord sa buhay niyo po. That's why you're here. Na ginamit po sa ating
Julian para po kayo naman sa church namin. So, welcome to CBC Academy po. Ayan, so, ano po natin sa iba naman po natin siya. Ano po, hallelujah. Sige po, let's, kahit na saya
The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, praise His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Amen. So, let's make it sing.
Thank you, Lord, for your Holy Spirit, Father God. Let it pour out in this place, Father God. Continue to move in our life. Continue to move in this place, Father God. Lord, we ask, Father God, continue, Father God. Continue, Father God, to move in our midst today as we continue to worship the Lord. As we continue to pour out our praise to your name, Father God, that we are here. Father God, your children, Father God, your people, Father God, declaring, Father God, that there's no other name. There's no other name here on earth, even under the earth, is very powerful and living, Father God, sa aming pong mga buhay. It's only your name, Father God, alone. That's why we are here, Father God, continuing, Father God, coming into your throne, Father God, that our knee will go down, Father God, that even our mouth will confess that you are our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sige po, as we continue to worship the Lord right now, patuloy tayo lumapit sa Panginoon, that maranasan natin ang kanyang presensya. Maranasan natin kung gaano siya makapangyarihan sa ating mga buhay. Kung gaano niya tayo kamahal. That He never failed. He never failed us. He's always with us sa ating mga buhay. For more
the Lord, His mighty name, His powerful name. Let's declare, Jesus be the name. His mighty, His mighty name, over here on earth. Amen. Hallelujah. Jesus be the name. Jesus be the name. Gets all the glory. There's salvation in your name. There's salvation in your name. Let's declare it. That in Jesus Christ, we find salvation. There's healing. Let's declare it. In His name, there's healing. There are powerful names. Every sickness. He can heal every sickness. Let's declare it in freedom. Amen. In His freedom. In His mighty name, there is freedom. Amen. That's for declaring. In Jesus be the name. In Jesus be the name. In Jesus be the name. That gets all the glory. In Jesus be the name. Amen. In Jesus be the name. Yes, Father God. Right now, Father God, you are here. Father God. Declare it, Lord God. Father God. Declare it, Father God. You are our God, Father God. You are mighty. You are great. You are powerful, God. The living God. You have our life, God. Father God. You want to touch her life. You want to say something in your life. That God is right now in our midst. He will do a great more things in our life today. That's why, Father God, we are here, Lord God. Ang inyong mga anak, patuloy na sinasambitan yung pangalan. Ang inyong pangalan na makapangyarihan na inyong pangalan, Panginoon. Amen. Yes, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Father God. Yes. Amen. Let's sing it for the last time. Jesus be the name. Amen. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. And Jesus be the name that gets all
moving in our midst today, Father God. Lord, Father God, you know our hearts, Father God. Wala po kami maililihim sa inyo, Panginoon. Lahat po ay hayag, Father God. Lord, whatever, Father God, ang naman ng aming puso, Father God, that comes out from our mouth, Father God. Lord, thank you, Lord, Father God, because you deserve the highest praises, Father God. Thank you, Lord, that you are worthy of it all, Father God. You are worthy to be praised, Father God, sa aming mga naging Yes, Lord, we praise and thank you, Father God. And we declare that your presence is in the midst of us. Patuloy na nag-move, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, as we continue in the mode of praises and worship, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, at makakawakan namin ang inyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay. And Jesus, be the name above all the names, that we get all the glory, Panginoon, that belongs to you alone, Father God. Wala po buhay ito, Panginoon, mula sa iyo, lahat ng glory, lahat ng papuri at kalwalhatian ay para sa iyo lamang, Panginoon. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon, Jesus is His best. Hallelujah. Let's all declare the goodness and the faithfulness of Jesus in our life. Hallelujah. Let's all give the best love offering to the Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. America's Blanco. Please rise, reverence the reading of the word of the Lord. The word of the Lord today will be delivered to us by our pastor, Reverend Associate Pastor Lagi Robles. And the reference is coming from Psalm chapter 23, verse 6. Verse 6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May the Lord, may the word of the Lord bless his work in the reading of the word. The Lord, we have the wisdom of Shepherd, and his silence our word. Blessed morning sa lahat. Kumusta po ba? Ang nakaraang isang linggo, kasama din ang mga nasa online. Kumusta na po kayo? Saan man kayo naroon? And we believe na tayo ay puno lagi ng blessing. Hindi na tayo iniiwan. Ano yung message last week? Diba, He never leave us nor forsake us. Anin yun.
Kaya balikan nyo, ha? Meron pa. Plus ngayon, hindi. 4 lang. Ay, nabawasan. Amen. Sayang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God po. At masarap pagka tayo ay may sarili ng bahay sambahan katulad nito. Purihin ang Panginoon. And alam ko pong katulad po kanina ng exhortation na ang Panginoon ay maraming blessing na binibigay. Sa isang nakaraan, wala pa yung lamang sa area na tuluyan na dito. Dati sa akin lang parte meron. Ngayon, ayan na, nakita natin. Sa susunod, ano ba yung bibigay ng Panginoon? Surprise! Surprise! Amen. Glory to God po. At purihin po ang Panginoon sa bawat isa. Are you ready? Yes, we are ready. To receive the blessing of the Lord? We always ready. Amen. Kailangan lagi nila. Kagabi, yung prayer meeting namin, kasama yun. Yung laging handa dapat tayo. Laging handa ang mga anak ng Panginoon. Bakit kaya? Ba't kaya sinabi? Kasi ayaw ng patulog-tulog tayo. Baka tayo ay, gusto po niya ay, sa pagkabalik niya, tayo ay laging handa at nasa gawain niya. Bawal ang tulog. Yes. Hindi naman sa, Pastor, wala bawal ang tulog. Hindi naman. Kayong nakatulog ka na, hindi siyempre. Yung oras mo natitira, ay hindi gamitin mo sa pag-glorify sa Panginoon. Ano man nga marami mo. Kung anong talent ang nasa iyo. Di ba? Kaya ngayon po, ang mensahe ng Panginoon ay matatagpuan po natin sa Psalm chapter 23 verse 6. Itong Psalm na 23 po ay hindi talagang famous na famous ito. Alam ko pong memorya ng bawat isa ito. Pero doon sa 6 lang tayo dahil ano yung natandaan nyo sa 6? Dahil tayo ay doon magdo-dwell. Pag sinabing dwelling or dwell, ano yun? Sa Tagalog, ano yung ID natin? Mananahan. Ay, ganyan na yung dwelling house na yun. Di ba? Okay, let us pray bago po tayo ay pumunta sa magpatuloy sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo sa iyong bayan, Panginoon. Lord, thank you po sa buong mga anak mo na narito na makikinig ng iyong salita, Panginoon. Thank you dahil sa unang pangalang mga panalangin ay nato na po ang blessing na pinagkaloob na. Kaya naman po ngayon, Lord, hayaan po ang salita naman nyo ang matanggap namin ang aming spiritual na buhay ay patuloy na mag-level up ang aming pananampalataya, mag-grow ang aming spiritual na buhay. Through your word, Panginoon, dahil sa pakikinig. Ito po yung sinabi niyo sa Romans 10:7, Panginoon, dahil sa pakikinig ng iyong salita, ay magle-level up po ang aming pananampalataya. At thank you din po sa ginagamit mo, mga anak mo upang ihayag ang iyong salita. Kaya Lord, kinigil na po namin na ang araw na ito, ang mensahe nito, ay nasa puso't isipan namin at kami po'y may katagumpayan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po ay may title na God's Unwavering Reliability and Mercy. Ang hindi daw po matitinag na pagtitiwala at awa ng Diyos. Sa Psalm 23, verse 6, merong nakalagay na the final confident declaration of the shepherd's sons, which is assure us God's constant pursuing love in our lives and an eternal hope with Him, marks as a sheep from God as to provider to a host, offering
comfort, and security. Totoo po ba ito? Hello? Amen. Totoo po yun. Ang sabi po dito, may katiyakan tayo. Kapag tayo nasa dwelling house of the Lord. Eh, saan niyo gusto? Ayaw ba niyo doon? Ito po, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Anong ibig sabihin ng narrow at wider way? Karamihan daw ng tao ay gusto dun sa wider, dumadaan. Ayaw dun sa narrow. Anong dahilan? Wider, wala kang nabanggaan, free, I'm free. I'm free na gumawa ng kalokohan against sa Panginoon. Sa narrow, siyempre, hindi ka makanaro eh. Ay ayaw doon ang karamihan ay ayaw doon. Dahil po doon sa narrow, sasalatin ka. Ay yung iba'y ayaw pang pasala. Meron po ba ditong gano'n? Ayaw pang pasala sa Panginoon. Dapat wala. Yun po ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po, ang mensahe na ng Panginoon ay kinakailangan tayo mag-dwell lagi sa kanyang tahanan. Eh siguro alam natin pag tayo nag-dwell lagi sa kanyang tahanan, ano-ano kaya ang mga naroon? Let's continue. Tayo po, now we have 3 points. Why we need to dwell in the house of the Lord forever. Naririnig ko yung forever eh. Sabi lang ba, sana all forever. Eh sana all ka dyan. Magsana all ka sa mga salita ng Panginoon. Yan ang may forever. Pero yung sa ibang mga makamundong tinasabing forever, ay hindi po tama yun. Dito po tayo mag-dwell sa forever na kung saan ang Panginoon Jesus ay kasama natin. Amen po? Let's clap offering to the Lord. Para natin sa pag-dwell natin sa house of the Lord. Number 1, generosity and provision. Kaganda ang loob at kasaganahan. Imagine. Ganun pala, meron pala doon sa house of the Lord. God fills hungry souls with the good things. Ito po ang sinabi sa Psalm 107 verses 8 to 9. Verse 8, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Ay nasambit na naman yung unfailing love at yung give thanks. Kagabi, yun din ang message. Laging magpasalamat. Ay tayo po man lahat ay laging mapagpasalamat sa Panginoon. May kinakailangan. Alam natin sa puso natin, baka napipilitan lang tayo kung hindi pa huli. Ang Panginoon ay natin lang. Ihintay lang sa atin. Kung hindi ka mapagpasalamat sa Panginoon, ano yung message dati? Change your mindset. Laging kabit, laging kalugsong. Purihin mo po ang Panginoon. Kasi po ang prayer ko sa Panginoon, Lord, anong message? Lord, ayaw ko kung parang wala nang nangyayari sa everyday, every Friday na help us na ang buong CGCF family ay gamitin yung mag-level up, maging blessing to each other, hindi lang dito kundi sa labas. Ganun po kaya lagi pong magkaka-ugma yung message ng Panginoon. Yung nakaraan, ano yun? Anong natandaan nyo sa 6 na yun? Ako lagi nasa akin yung He never gives up. my God never leave me
nor forsake me. Deuteronomy. Kasi kasama ko lagi yun. Pangako niya yun eh. Panghawakan natin yung pangako niya. Lord, thank you. Amen po. Amen. Dahil nga ngayon, ay doon tayo mag-dwell sa kanyang house. O ibig sabihin ko sa house na yun yung pangako niya kasama. Kaya sabi nga doon, generosity and provision. Sino may gusto ng provision ngayon? Yes, amen. Amen. Eh bakit parang, si Sister Jocelyn, ako gusto ko rin ka, Lord. Kung ako'y maraming failures sa'yo, help me. Sa pagkatapos ng message ngayon, ay may pagbabago sa buhay ko. Hindi ba nyo, hindi na-pray yung ganon? Change our mindset. Yung setting na. Ang sabi ko nga yung nakaraan, stay na yung bulok. Gusto ba niya laging ganon? No. Dapat may level up. Kailangan may changes. Gusto ng Panginoon yun. Tayo mahal na mahal ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Here is the illustration. God provides our needs. Philippians And 4. even our wants, He already knows what we need before we even ask Him. In, ano? Oh. Ay, bakit? Lagi pang nagpe-failure. Ayun na nga eh. Yun na nga yun. Kaya ilagay natin sa puso natin ang salita niya. Yes. Panghawakan natin. Thank you po sa buhay ni Sister Connie. Alam nyo may... Thank you, Lord. Kasi po, nagkukwento si Brother Paul about, alam naman natin ang pangangailangan natin kapatid dahil sa kanyang anak. Yes, Lord. Thank you. Nagdadialysis. Inabot pa ng na mild heart attack. Operation. Operation na. Ang pinahawakan niya, God will supply all her needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. Yes. Ngayon, nasambit na, pero mamaya pa yun eh. Pero, nilog na ng Panginoon. He never leave us. Deuteronomy 8, 21 verse 8. Hindi na tayo pababayaan sa lahat ng bagay. General po yun. Ako nagsasuffer po sa financial, pero I trust in the Lord. Ang sabi ng Panginoon, ipagpasalamat po yung nangyayari yan. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isang narito. Amen. Glory to God. Ang Panginoon ang magbe-bless sa ating lahat. Paghawakan lang natin yung salita niya. And be sincere. Huwag ninyong... Ano nangyayari kasi pagka medyo masagana na, sigawin na, nado na sa wider road, nado na sa wider way. Kailangan yung discipline natin. Kung pinagpahalagan tayo ng Panginoon, use for His glory. Continue to praise God. Ako'y bibigay sa kapatid ko. Dahil ako'y bibigay ng TV dito dahil Amen. Glory to God. Pag ako lang may pera, bigay ako ng sa pagka pera. Ay, may pera talaga. Hindi po ito joke. May pera. Ang puso mo at ang Panginoon ang nakakaalam. Kung ikaw ay puno ng pagpapala, glory to God. Use itong blessing na ito sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa una pa lang na points ay ano yung natutunan natin? Sige nga, ngayon tatapos pa lang. Ano daw ang sabi? He will supply Our needs, all our needs according to His riches. in Christ.
Kaya punong-puno ng generosity and provision ng Panginoon. Kapag tayo ay nasa kanyang dwelling Sa kanyang presence. house. Tandaan natin yung verses. Ano yung verse na 23 verse 6. Lagi natin basahin. I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Glory to God po. And number 2, refuge. Doon ba sa dwelling house ng Panginoon ay ano ang naroon? Yung refuge ba ay kasama? Ano ba Tagalog sa refuge? Kanlungan. Sandigan. Ano pa? Kapahingahan. Ang sabi nito, refuge about highlight God as a secure shelter, fortress, or kuta. Hindi kuta ng masama, kuta ng Panginoon na puno ng pagpapala. And protector in times of trouble. Imagine, ganun pala kapag ako'y nasa dwelling place ng Panginoon. Dalawa pa lang yan. Pero I believe and we believe na ang Panginoon ay nangungusap na sa atin at may babaguhin sa mga lumang style natin Amen. sa pananampalataya or sunod bilang mga anak niya, bilang mga mananampalataya niya. In Nahum, Book of Nahum, chapter 1, verse 7, He is a safe place in times of trouble. Clear na clear yan. Pero pag may trouble kasi tayo, ang nangyayari ay hindi house of the Lord or hindi yung refuge ng Panginoon. Doon tayo sa kaibigan, kapitbahay, doon tayo nag-dwell at ang nakukuha ay yung against sa Panginoon. Ay yung iba, ay di, may problema ako. Kailangan mawala ito. Ayun, nakuha. Mag-iinom. Ay dati pigapahin ko yun. Ay salamat sa Diyos dahil ako'y inalis niya sa putik ng kasalanan. Sa putik na talagang ako'y nakalugmo. Salamat sa Panginoon. Tuwan-tuwa din yung family ko. Pag nalalasing ako yan, nahiga ko sa kalsada. Ay kung ako'y masagasaan, ay di nga Ito wala ng Pastor Larry. Sabi, salamat sa Panginoon. Kaya tuwa po siya nung ako'y ang mga kapatid ko. Nung ako'y na-born again. At salamat din. Ayan, mapupunta na naman sa love life ko eh. Alipas na yun. Pero siya po ang ginamit para ako ay makakilala sa Panginoon. Kaya yung mga binatang dalaga dito, kailangan kayo ang maging sangkalan ha. Kasangkapan para sila ay makakilala sa Panginoon. Kung may naninig na nga lang pugad na sa inyo or ay may nagugustuhan, ayan po ang ilagay sa Panginoon. Ilagay mo ang puso mo sa Panginoon. Lord, help me. Ako'y maging channel of blessing doon sa kung babae ka sa mga magpaparamdam sa akin. Akin po siya sesira lang yung gospel para kahit pa paano ay meron akong nagawa. Kung hindi mo man siya gusto, ay huwag mo sasaktan ng damdamin. Ipag-pray mo. Para pag hindi naman talaga ito, salamat sa Panginoon. Nadala mo siya sa paanan ng Panginoon. Di ba? Glory to God po. Ang sabi, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge Him.
maraming verse po ang aking sasabihin dito, o dalawa, tatlong. Sa Psalm 46, chapter 46, verse 1. I-take note na lang po. God is our refuge and strength. Strength. Alam po tayo'y nakakaramdam ng pag-ibig. Doon pala sa house of the Lord ay mayroong kalakasan. I bear present in health of trouble. Pantayan tayo eh. Diba? Psalm 91 verses 1 to 2. He who dwells in the shelter of the Most High, I will say to the Lord, my refuge and my fortress. And Psalm 62 verses 6 to 8. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Kahit pa anong bagyo yan, kahit pa anong pagsubok ang dumaan, I'll never be shaken. Dahil ako'y nasa sa dwelling place ng Panginoon. Pag sinabing dwelling place ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, lagi kang na doon, magbababad tayo doon. Ewan ko lang kung makapenetrate pa ang kadiliman sa atin. Pero ang kalaban, yan ay nakahanta. Oras na ito ay makalingat lang. Kaya anong sabi kanina? Ano sabi kaninang word? We are always Ready. ready. Ayun pala yun. Dahil nga sa ang kalaban ay laging nakatingin sa iyo. Hindi naman yan magsasiyan ng oras doon sa hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dahil kanya na yun eh. Ang pagbibigyan na ng pansin ay yung nasa Panginoon na. Kasi ayaw niya, Satan, na ikaw ay ginagamit ng Panginoon, nag-glorify mo ang God. Gusto niya sa Kanya. Kaya yan po ang way ni Satan or taktika niya. Kaya huwag po tayong pagagamit sa Kanya. Pag tayo na-atake, rebuke. Tanda natin. Ano sabi sa John 1:12? Pinagkalooban tayong maging anak niya. O pag anak tayo niya, ano ang meron ng Panginoon? Ano yung sinasabi kanina sa kanta? There is a power in the name of Jesus. Exercise natin yun. Review. Satan, wala kang karapatan. 2,000 years ago, ay ito ay defeated. Amen. Balakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi sa illustration, listen to the illustration. Ito pa sabi, the Lord will not allow trials we cannot bear. Hindi daw natin, ang Panginoon, hindi na, ano na tayo ay, ano ang bear? We cannot bear. Bear. Oh. Madadaig. Hindi niya hayaan tayo madaig. Madaig. Ganon ang Panginoon. He will make a way for us to overcome yung mga problema yun. Yung mga trials na yan. Hindi niya tayo papayagan. Dahil ang pagsubok na ito ay hindi natin, yung bang pagsubok na hindi natin kaya is, ang Panginoon ay kasama natin. Kaya tayo binibigyan ng trials ng Panginoon ay tinetest tayo kung hanggang saan yung pagkapit natin sa Kanya, kung hanggang saan yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ayun iba kasi, makaramdam lang ng kahirapan, ng mga troubles sa buhay ay bigay na. Nagpasa sa kadiliman. Dapat hindi. Ano sabi kanina? Sa
dwelling place ng Panginoon ay may Kalakasan. strength. Marami, di ba? Maraming i-apply na sa buhay natin, sa mga napapag-aralan natin. Ganun pala yun, pag pala akong nakakaramdam ng kalungkutan, ng mga paghihirap, suffering, loneliness, ano pa, lahat ng gawa ng kadiliman ay kailangan pala ma-overcome ko at ako'y papasok sa dwelling place ng Panginoon. Dahil doon ay natin yung napag-aralan ko sa mensahe ng Panginoon ng Friday. Anong number 1? Jesus. Generosity Generosity and and provision. provision. Ano yung number 2? Refuge. Hindi pa tayo tapos ha. Baka nalilimutan na kagad natin. Ayan titigan natin. Yun po, in biblical tone, may dalawa pong encouraging dito. God does not give us a trials beyond that we can endure. He always provides a way through so that He may be glorified. Ito po ay sa 1 Corinthians natin makikita. Chapter 10, verse 13. And number 2, the encouraging. Number 3. Kasunod po yun. Yan. He won't give you a battle you cannot win. God makes sure you're able to overcome every trials for His glory. Ayun pala naman eh. Laging for His glory, kaya tayo safe, kaya tayo may assurance. Ano mang mga trials yan? Labanan natin yan because God is with us. Lord, anak mo ako, di ba? Sabi mo sa John 1:12, binigyan mo ako maging karapatang anak mo. Lord, I believe na hindi mo ako pabayaang manlupay-pay dahil sa problemang ito. Financial man yan o ano ba? Ano bang number 1 nagpapadapa sa pananampalataya sa Panginoon? Number 1, money, di ba? Financial. Tapos, health. Health. Kalusugan. Opo, yun nga po. Ano pa? Yun ang ano eh. May provision ng Panginoon. Ang sabi niya, He will supply all our needs. Tapos yung sa health, anong natatanda natin verse na pwede itong yung about health. Psalms 103 verse 3. Amen. Ano sabi po doon? Psalm 103 verse 3. Sabi yung aking minemorya na yun. He forgives all my needs and heals my diseases. Oh, di ba? Lahat may provision ng Diyos. Sa Isaiah, Isaiah 53 verse 5. di ba? Madami. Nung sinapa ko sa krus, ano sabi doon? Kasamang ang mahirap nga lang po yung application. Talagang sumasablay na. Nadadala tayo ng mga parang yung faith natin na na nauubos o nawawala. God is our strength. Amen. Panghawakan natin yun. And number 3, unchanging character. Doon sa dwelling place, which is kasama natin ng Panginoon, hindi siya nagbabago. The Bible presents God's character as immutable, unchanging in nature, promises, and faithfulness, Hebrews 13:8. offering stability in a shifting world. The key verse is include the Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and Forever. forever. Amen. Glory to God. Hindi pa na siya nagbabago. Bakit ako'y
At tao kasi nagbabago. Pag nanaganan ng buhay, gumaling na, ayun na, unti-unti na nagbabago. Pero si Jesus Christ, ang ating Diyos, is still never change. Bago ka man, yung faith mo ay nagpawindang-windang na, but still God is waiting for your, Presence. ano, It's waiting for you. comeback, waiting for your repentance. Kasi nga pag ikaw ay nawala na, ay Wala na. pero ang Panginoon ay punong-puno ng pagmamahal. Ang sabi sa illustration, here are the phrase. Narito ang mga muling nasabing version. In biblical, sinabi nga po sa Hebrew, chapter 6, verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay nito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Umaasa pa tayo doon. Amen. Salita ulit ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay sino siya? Sino yung salita ng Panginoon? Lagi sinasabi natin po din, Pastor Rod. Jesus, di ba? John 1:1. Intindihin nyo. The Word was God. Para kayo magbigay ng insight kung paano yun intindihin yung John 1:1. Was God. And the Word was with Para God. bang tayo lumalakad sa Panginoon at pagpilingin sa Kanya, dumadami yung ating knowledge. Amen? Yun po ang mga pangako niya. God never changed. Ito yung makikita sa Malakay chapter 3 verse 6. For I the Lord do not change. From ages past to the days ahead, God remains the same. God doesn't change. Who He was yesterday is who He is today, and who He'll be tomorrow. Ibig sabihin, walang pagbabago kahit pa anong dumating na panahon niya. Still, His word is It's remain. remain. Walang pagbabago. Sabi nga kanina, ang tao ang nagbabago, pero ang Panginoon, Never change. never na mag-lies siya sa kanyang word. Amen. His mercy, truth, and love endures forever, providing a constant refuge. God is good in everything and at all times. Siyempre, at all times, all. Walang partiality. Lahat ng oras ay siya ay good. God is good all the time, and all the time, God is good. God mahina. God is good All the time. And all the time, God. and all the time, God is good. yan. Kailangan natin yan. Hindi, basta ako'y tama-tama na eh. Ay, may salamat sa Panginoon dahil alam mo yan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya hayaan tayo'y walang nangyayari sa buhay sa bawat sandali or sa Friday na pagdalo. Dapat Level up. merong pagbabago. Ang nais ng Panginoon, tayo mag-level up hanggang sa kanyang pagdarating dito. Na tayo'y aabutin niyang nakikinig na salita niya. Nagsisik. Nagpe-pray. Yan ang mga gawin natin sa buhay natin. And last but not the least, ika-apat, as good as your righteous trust. relationship. Ay, basta kasama naman ang relationship.
Sige nga. Dwelling ng Panginoon, house ng Panginoon. Pupunta ka doon. Ay kung wala kang relasyon, hindi ka, di ba? Patutuloyin ka ba doon? O sige nga yung sa isang bahay, merong pumatok. Siyempre makikipag-usap muna yun, di ba? Aalamin ko sino. Alam mo naman ba, o ngayon pasumubok sa Pinas, pagpapasok ka ng hindi mo kakilala, ubos ang gamit. Pas ang gamit. Di ba? Ganun yun sa Pinas. Sino hindi na-awin ng Pinas? Umuwi na kayo, baka yung bahay kasi kisin na pa, Skakisya. Umuwi ka na at Iba na ang nakatira doon. di ba? Iba na- Kailangan natin ng relationship sa isang may lagay natin sa tatay at anak. Di ba may relationship yan? Amen. Ano sabi doon? The Bible verses highlighting trust often emphasize relying on God's character to foster a change of heart, while repentance verses focus on turning toward God's mercy. In Psalm chapter 51 verse 17, broken heart is talking about broken heart sa Psalm. Walang broken heart, ako lang yata dati yun. Hindi ko malilimutan yung masarap naman pag na-broken ka. Tapos din natin masubukan. Sige. Dito sa mga single, dito naman. Nabuhay ko gusto yung mga broken heart. Tagalogin mo na lang yung broken, wasak. Ayun. Ang puso. Yun, ayaw ko isama yung puso. Wasak. Hindi alam mo na yung sabihin. And Acts chapter 3 verse 19 is talking about refreshing. And Romans chapter 2 verse 4 is talking about kindness lead to repentance. Yeah. And Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trusting the Lord. Okay. Alin ang gusto niyong idiinan? Lahat. Nasa dwelling ka ng Panginoon. Kasama, ngayon na-realize mo kasama ang relationship natin sa Panginoon. I-evaluate nga natin ang relationship natin sa Panginoon ngayon. Ngayon nakakaalam ng Diyos. It is complicated ba? It is broken? Or, ano sabi ang gusto ng Panginoon? It is full, no damage. Perfect. Ganun ba yung ating relationship sa Panginoon? Ngayon, amen, glory to God po. Kayo lang at ang Panginoon nakakaalam. Huwag niyo ako sasama. Ako, Alam ko si brother. alam ko. Kaya purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Kasama ang surrender niya. Kasama ang pagpapasabot. Kung ikaw ay may pride, ngayon pa lang, bigay mo na sa Panginoon. Huwag mo ibibigay sa iba at makakahawa yun. Sa Panginoon mo ibigay. Surrender. And we believe 100% tatanggalin ng Panginoon yung pride niya. Alam ng Panginoon kung sino pa sa atin may pride. Kaawin ng Panginoon yung pride niya. Dahil yung sinasabi dito lang, sabit ko lang dito. Gusto ng Panginoon, humility, totally surrender. Totally nagpapasako ka sa Kanya. Ang isang relasyon sa Panginoon o sa bawat isa atin bilang magkapatid, bilang sa family, ano ang laging kasama? Ano sabi sa Proverbs chapter 3,
verse 5 and 6. Trust in the Lord. With, ano sabi? All your hearts. O, ito rin na. And lean not on Hanggang 5 to 6. your own understanding in all your ways. Ang sabi doon, do not lean. Ano ba yung lean? Your understanding. Manahan. Manahan yung ba kasi kung matalino ay katalinuhan niya ang ginagamit. Ayaw pa sa ako. Ayun, may pride doon, di ba? Sablay na kagad doon. Paano mo magmamanik ka sa buhay mo itong Proverbs 3:5 kung ito may pride? No. Masabi ko sa inyo, hindi. Parang gawin mong pagpapasting para mahanin. Pero kung ang pride mo, hindi mo sinusurrender sa Panginoon, hindi magdudwell ang Panginoon. Kaya kailangan pagpasok mo sa dwelling house ng Panginoon, walang pride. And I believe ito ay mangyayari sa bawat sa atin. Palakpakan mo natin ang Panginoon. He is our great God. Nothing is possible sa Panginoon. Kapag ugali, kinakailangan isurrender sa Panginoon. Amen. In Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, it's talking about foundation of relying on God's over self. In our relationship to God, it's involved the trust. Kaya, kung sino man yung tayo, may relasyon tayo sa bawat isa, sa family, sa Panginoon, ano ang meron nating laging kasama? Trust, di ba? Pag trust ang nasira, nasabi nila, mahirap na ibalik. Pero pagka-trust natin sa God, kaya niyang i-restore kung tayo laging nawawala ng tiwala sa Panginoon. Repent! Aminin natin. Huwag tayo magmamalaki. Nasasabihin yung, Panginoon, hindi naman ako nagkasala. Sino may sabi sa iyo? Sa isip pa lang eh. Ang mga mali mong pinagdano eh, alam ng Panginoon ka. Sasabihin mo hindi ka nagkasala. Hindi ka nagkasala, nagkasala, pero sa isip, kasala na, di ba? In Psalm chapter 9 verse 10, and those who knows your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. It's encouragement that God is faithful. Amen po. At sa Romans chapter 2 verse 4, His goodness encourages trust and leads to repentance. Kasama ang repentance kasi nga yung relationship. It's talking about the relationship. Pag nasira yung relationship, kinakailangan mag-repent ka para ma-restore ulit yun. Subukan mo hindi ka mag-repent or humingi ng tawad sa karelasyon mo o anumang sitwasyon sa buhay na malapit ka sa isa't isa. Di ba? Pag nasira na hindi ka yung may ma-restore. God wanted to everyone, lalo na yung ating relasyon sa Panginoon. Repent lagi kapag tayo nagkasala sa Kanya. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. And Psalms chapter 56 verse 3, when I am afraid, I put my trust in you, trusting during the fear. And Jeremiah chapter 17 verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. It's talking about blessing and reliance on God. And the illustration is here. God's goodness is amazing. It has a change in our lives. May pagbabago sa buhay natin. Let it be. Reshape us from within. Kung dati ang shape ng buhay natin ay
bako-bako, magiging perfect na bilog yan. And see, it really transforms us. Totoo ba yun? Pagbabago, transform. May transformation. Pagbabago, transform. Totoong tayo binago. Yung una, binago ang ating buhay. Yung binago yung kalooban mo na kung dati yung style mo, ugali mo ay bulok or puno ka ng Galit, inggit. ang dami ano. Lagi ko nasasabihin, pride. Yan lang. Pag nawala ang pride sa'yo, wala na yung ano. Ikaw ay very, ang daling lapitan, ang daling i-approach, at kasi ang nasa iyo ay uunawa lagi sa'yo. Puno siya ng pag-unawa, puno siya ng... Diba? Ganun ang nais ng Panginoon sa akin. Tayo'y approachable, tayo'y matulungin, mabinuo tayo sa bawat isa. Kaya po, yung sin ay talagang binago tayo. Huwag natin sabihin, totally binago. Huwag natin sabihin, ano lang, yun lang, unang ugali ko. Partial muna. Partial lang muna. O yun muna ugali kong ganito. No. Sabi ko na, and change all. Kung ikaw ay dati matalas manalita, tatabtaman ng alam, Pabawasan. Ipin yun. Lilinisin yun. Kukuskusin ang asin yun para maalis yung Bacteria? masasakit na pananalita niya. Bacteria. Amen! Amen. At sa conclusion, in Psalm 23 verse 6, concludes with a confident declaration that God's goodness and mercy will actively pursue to the all believers, kasama tayo, throughout in our lives, culminating in an eternal, intimate presence with Him. It serves us, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let us not operate in the Lord. Let us pray. Panginoon, narito po kami. Salamat sa iyong masaganang biyaya na po ang salita niyo. Na Lord, ang aming espiritual na buhay ay patuloy mo nga po kaming binomol, tinitrim, mga bagay, mga ugali namin hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Lord, thank you. Dahil sa iyong salita, kami po ay nagiging aligned sa inyo ang aming buhay. Lord, ang salita nga po niyo yung masakit, Panginoon, but Lord, because of your love sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-ibig na walang hanggan sa amin. At hayaan mo nga po kami ay maging karapat-dapat na sa oras to kung kami nga po mga nakarang araw, panahon ay hindi karapat-dapat. Lord, help us, Panginoon, to do your will. Help us, Panginoon, ang mga salita mo na napapag-aralan namin, Panginoon. Salamat po sa inyong salita, Panginoon, dahil Lord, tunay nga po, you are faithful and just, Panginoon. Lord, thank you. Thank you, Holy Spirit. At Lord, batid mo ang pangailangan ng bawat sa amin. Batid mo ang puso ng bawat sa amin. Ang buhay namin, Panginoon. Lord, help us to live in your way. To live ang iyong will, ang laging masunod sa buhay namin, hindi ang sarili namin. Lord, thank you because pinagpala mo kami sa aming espiritu. Financially, Panginoon, lahat ng aspeto ng buhay namin ay natin na po ang provision niyo. Dahil, Lord, you said in your word in Philippians 4:19 na all our needs, Panginoon, ay you will supply us, Panginoon. Kayo ang pinanggagalingan na according to riches and glory in Christ Jesus. Lord, ito po ay pinagkaloob mo sa amin. At Lord, meron na po ba kami
makukuhaan ang mga pangangailangan ng pinasya. Lahat ng bagay, Panginoon, because you are faithful sa amin. And forgive us kung kami piniliwan ka sa iyo. Kaya Lord, maraming pong salamat sa salita mo sa araw nito na kami nga po ay pinagpala mo na sa lahat. Dahil Lord, you are our victorious God. Kaya mo Lord, kami may tagumpay din. May katagumpayan. Lord, help us na mag-dwell kami lagi sa inyong house, Panginoon. Po yung pangako mo sa amin. Lahat ay isusupply mo. Lahat ay ipuprovide mo. Kayo po ang kanlungan namin. At higit yung relasyon namin sa inyong Panginoon. Ay huwag mo hayaan mawasak, Panginoon. Kaya Lord, sa inyong house, yan yung place, Panginoon. Lord, kami po may kasiguran. May kagalakan at may kapayapaan. Kaya Lord, purihin ka, takinahin ka sa oras. Panginoon, dalangin namin po salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, let's continue po sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay unang Friday ng buwan ito. Kaya po tayo ay mayroong communion or break proper. Bakit po tinatawagan ang aking kapatid sa gawain ng Panginoon? Brother. Tapos, Pastor Nelson. Sa comfort room po. At sa pagtanggap po natin ng banal na hapunan o mga elemento po ito, ang number one pong requirements ng Panginoon ay sa relasyon, katulad ng sabi ko kanina, kinakailangan tayo ay may repentance sa buhay. Tayo nga po ay alam naman natin na tayo ang lahat ay nagkakasala. Ang nais ng Panginoon, anong balik tayo, i-restore yung relasyon natin sa Kanya. Itong sabi nga po dito, basahin niyo po sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27. Sarili lang po natin ang makaka-decide or makakasaliksik. Kaya po, atin pong irespeto ang gawain ito. Lalo na po ang tanggap ng ating pananampalataya sa amin. Masabi dito sa 27, kaya nga sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parusang di nararapat ay nagkakasala. Tandaan natin ang mga salita ng Panginoon. Sa paraan daw na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon Jesus. Ilagay po natin yung highest level ng respect sa tao. Kaya, saliksikin natin ang puso natin. Lord of God, karapat-dapat.
Totally surrender. At patuloy pong sayo. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo. At may ilan ang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo makalusahan kasama ng sanlibutan. Di po ba? Ganun po ang palahala dito yung respect at isipin, siyasatin natin. Dahil ito po gumawa ng yung namatay sa krus ay ating Diyos. And we believe na tayo po ay patuloy na nagpapasama sa Kanya. Tayo may mag-individual prayer. So sabi ng Panginoon at tayo muli ang tao. Sige po ngayon. Panginoon, kami po'y kumbaga lagi nagpapasako at nagpapasaliksik sa inyo, Panginoon, sa mga salitang narinig namin mula sa inyo, Panginoon. Kami po'y itulog mo, kami po'y patawagin sa lahat na mga kasalanan. At sa pag-take po namin, pag-take po ito, naging kapag-dapat kami. Dahil sa aming pananampalataya, Lord, kami po'y nananalig na pinatawag mo kami at kami buhay. Patuloy ng pagkakaroon sa inyo. At Lord, nananalig po kami kinalugdan mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang Panginoon na malalaman po ang Diyos. Let us pray. Father in heaven, we come to you and we humbly ask to bless and sanctify the souls of all that we partake in, that they may drink it in remembrance of you. May your great love dwells within us. Amen. Si Brother po ng Kaya Diyos ay po yung magaling Christian Jesus sa iyo. Hindi naman natin tinataso guys. Hindi po na to symbolize to Christ was really the cross ng that's the Pinoy sa malaki sa kaya sa mga sabi ko tinataas kaya sa pagbayo ito na po Diyos kaysa lang po ang
Meron na. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso yun. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. That's it. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito. That's it po. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa oras na dahil po. Lord, tunay nga pong sa pag-alaala namin sa inyo, sa ganitong gawain, Lord, natin po yung kapahayagan sa ginawa niyo sa Krus ng Kalmari. Thank you po. Dahil nagkaroon po kami ng kapagawa at buhay na walang hanggan at patuloy kaming makakapaglingkod sa inyo. Kaya gamitin ang bawat isa sa amin, Panginoon po yung glory na makuha namin ng ulit ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa inyong message, Panginoon, na patuloy na buhay at gumagawa sa buhay namin. Thank you po sa inyong mga salita. Ito po aming dalangin ng pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Are we blessed? Yes. God is good? All the time? Amen. Glory to God. Ngayon po ay nabago po tayo sa next part ng ating service. Our favorite part is giving, tithes and offerings. Amen. I just want to share with you guys a verse. Matthew chapter 6 verse 33. Parang hindi ko to memorize. Memorize nyo ba to? Ano kaya to? Matthew chapter 6 verse 33. Siguro kapag sinabi ko yung first word, maalala natin. Seek
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Such a powerful verse, such a blessing, such a promise that the Lord has given us. Amen. So ano yung sinabi niya dito? Ang unang dapat gagawin natin ay mag-complain. Ay. No. The Lord said to us that we should seek in every situation we are, whether it's financial, whether it's in our family, whether it's with our friends, work. The Lord has commanded us to seek Him first. Amen? So it is showing us kung ano yung priority natin. It is showing us that sa tithes and offerings, it will reflect putting God first in every area of our life. Amen? So kapag na-receive natin yung sahod natin, ang unang gagawin natin ay Shopping. magpapadala. No! Ang unang gagawin natin ay to thank the Lord and seek Him kung ano dapat ang gagawin natin sa tithes and offerings natin. And the Lord has told us and is reminding us that we should put Him as a priority. Amen? Next, it is in this verse, the Lord is telling us to trust Him. Amen? Giving is an act of faith and believing God is our true provider. Amen? Lahat ng nare-receive natin ay galing lamang kay Lord. Amen? By His grace. Amen? Next, what are we doing kapag nagbibigay po tayo ng tithes and offerings? We are worshiping our living God. Amen? It is an act of our worship. When we hear worship, it's not just about singing, it's not just about jumping and dancing. Giving also is part of our worship. Amen? Amen. And another, alignment. When we give, we align ourselves with God's kingdom and His presence. Amen? And the last one is provision. God promises to take care of all our needs when we seek Him first. Amen? So kapag na-receive na natin yung sahod natin or when we receive something from the Lord, let us remember na, Lord, thank you po. And ibibigay po namin at ibabalik po namin po sa iyo dahil karapat-dapat lang na ibalik natin sa Kanya kasi sa Kanya lang nagagaling lahat ng ito. Amen? Let us seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Susunod na din yung mga blessings, yung overflowing provisions na ibibigay ni Lord kung ang unang gagawin natin ay magsisik kay God. Amen? So let us know our priority, that is seeking God first. Let us trust Him. Amen? Let us worship Him. And let's give our tithes and offerings to our living God. Amen? Amen. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's so good that will bless your heart. I'll bring you all that song in myself is not what you have become. You search much deeper than it through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for nothing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus.
I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Shall we all stand? So, pagpapalay po natin ang off-tithes and offerings po natin. Heavenly Father, we just thank you, Lord Father, for your goodness and your faithfulness, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for reminding us that in everything, Lord Father, we should seek you first, Lord Father. Lord, all these offerings, Lord Father, alam niyo po lahat ng binigay ng bawat puso, Lord, and we thank you, Lord God, that you continue to remind us, Lord Father, that we should always seek you first, and may this be used for the furtherance of your kingdom, Lord Jesus. We thank you, Lord God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Yes. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Sino po yung gutom na? Pakataas po yung paa. Yan. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mensahe, encouragement para po sa bawat isa, reminder for all of us. Salamat sa Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating mga pagbabalita, sa lahat po ng ating mga announcement. But before that, we would like to request po yung ating mga kapatid na nag-celebrate at nagse-celebrate po ng kanilang mga birthday. Dahil po natin yung nagse-celebrate po today. Ang ating po kapatid, Brother Derek. Nagkaroon siya po ang ating kapatid, Sister Virgie. Nag-celebrate po siya noong 29. April 29. Nandito tayo? Nandito po? Ayan. Request po natin. Ayan, dito po silang dalawa. Ayan, dito po tayo sa gitna para maganda po tayo sa picture. Ayan. Tawagan po natin, Brother Rick. Para po sila po ay manalangin. Pagpapala po ng Panginoon para sa kanila for this year. We can also extend po our hands and take their blessings para sa ating mga kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos, kung pwede mo muling lumalabas sa mga presensya, sumasabihin po kami na wala kami natin sa inyo ang kapatid kung saan kayo mag-ayagin sa iyo po ng kaarawan. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito. Isa po kami noon, ikaw po ng kapatid na ito sa kanyang mga kalagayan, sa kanyang espiritual, na paubuhay, hindi sa kanyang sa Panginoon. Yung dalangin yung Panginoon na patuloy mo na ako sa kanyang patuloy mo sa kanilang kayo sa protection, Panginoon, sa kanyang tulong. Ano pa po ang kanyang mga gagawin, Panginoon, na patuloy mo na ako. Iburo sa kanyang Panginoon ang pagpapala o buwas na wala po paglalagyan. Lord, tunay po, Panginoon, na ikaw po nakakita, Panginoon, sa kanyang mga desire, sa kanyang mga puso, Panginoon. Ano po, Panginoon, mga plano, Panginoon, tunay po ng kanyang mga plano sa kanyang mga buhay, magkaroon po ng katugunan, Panginoon, sa iyong pangalan naman. Kasi sa daling ito, Panginoon, namin pinagkakatiwala ang buhay ng mga kapatid na ito, kung saan, Panginoon, ito na po, Diyos, na nagroon din ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa iyong Panginoon, na ikaw po, Panginoon, siya na sa kanyang mga buhay. Ang masalamat po sa buhay ng bawat isa, at kailangan ng Panginoon ang iyong labayan, pag-nubay na yun ang pagkailan na hanggang sa dating ang araw, Panginoon, na ikaw po ay makapit. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, at minsan pa muli, Panginoon, sa ito namin, ibigay ang kanyang pagtitiwala sa kanyang mga buhay. Jesus namin,
bukas na po yung simula ng ating paglago at pagkakilala po sa ating Panginoon. We'll request po, mamaya po, short time po, makasama po natin.